aking YouTube channel. So ayan, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So malapit na ang Ramadan, kaya for today's video ay i-share ko naman sa inyo yung mga kaganapan or mga trabaho natin bilang mga kadama or kasambahay dito sa Middle East tuwing araw ng Ramadan or buwan ng Ramadan. So gusto kong i-share ang video na ito guys sa mga wala pang idea tungkol sa Ramadan. So dahil nga mga Muslim sila, siguro naman ay familiar tayo sa buwan ng Ramadan. So unang-una, preparation nila bago pa sumapit ang Ramadan. Ayan, katulad sa aking amo guys, tradisyon na nila or kaugalian na nila na magpalit ng mga gamit-gamit or magpalit lahat ng bagong gamit. So yung amo ko ayan, nagpapintura siya ng bahay, bagong pintura, bagong kortina, bagong mga sofa, bagong lamesa, lahat bago guys. So ayan, karamihan dito ganyan sila, nagpapalit sila ng mga gamit sa loob ng bahay. Isa pa, linis lahat. So ayan, kaya medyo marami talagang trabaho bago pa sumapit ang Ramadan. At lalo-lalo na kapag oras na ng Ramadan. Ang Ramadan ay isang celebration nila guys or isang buwan itong ginaganap nila. Kumbaga sa atin siguro, sa atin sa Pilipinas or sa ating mga Kristiyano, buwan ng pag-aayuno. So sa kanila, ganyan sila dito. Nagfo-fasting, more on nagbabasa sila ng mga Quran, na nagdarasal, ganyan sa kanila bilang mga Muslim. So tayo naman mga kasambahay guys, ang trabaho natin, medyo marami talaga. Siyempre, nagpe-prepare sila kapag kasira ay bago pa kumain, prepare tayo ng mga kakainin nila. At hindi lang siyempre isang meal lang yun. Meron pa silang mga sweets at iba-iba pa mga cakes. So, ganyan sila. At depende naman yan sa mga amo guys. So, medyo maraming trabaho dahil sila ay family gathering. Palagi, medyo marami palaging bisita, araw-araw halos, katulad ng aking amo guys, ganyan sila. Medyo hassle talaga kapag Ramadan dito. Isa pa, kulang tayo sa tulog. So dahil medyo nababaligtad yung kanilang mga oras, nababaligtad yung kanilang mga ginagawa, merong mga amo dito guys na yung mga katulong hindi tumutulog sa gabi at sa araw ang tulog. So, ayan, depende naman po yan sa inyong amo. May oras lang sila na dapat sila ay kumakain. So, tayo ng mga kasambahay bilang hindi naman tayo Muslim at tayo mga Kristiyano, syempre, hindi naman tayo obligado na tayo ay mag-fasting din or bumaya tayo sa kanila. Syempre, kakain tayo. Pero bilang respeto sa kanila guys, syempre, wag natin ipakita sa kanila na tayo ay kumakain. Wag natin ipakita sa kanila na tayo ay nagluluto or na maamoy nila yung ating mga niluluto bilang respeto sa kanila. So ayan, sa mga wala pa pong idea tuwing Ramadan, diskarte lang tayo kung paano tayo kakain at huwag tayo magtitiis din ng gutom tulad nila. Dahil sila guys, mismo kahit tubig hindi sila umiinom. So sila ay kakain lang ng paglubog ng araw or takip silim. So ayan, ganyan yung tradisyon nila or kaugalian nila or mga ginagawa talaga nila kapag buwan ng Ramadan dito. So tayo bilang katulong, marami tayong mga katrabaho o ginagawa. Huwag tayong magtiis ng guto, huwag nating intayin na sila kumain bago tayo kakain. Diskarte tayo kung paano tayo kumain. Dahil medyo talaga marami tayong mga trabaho at marami tayong mga gagawin. So ayan, ganyan yung ibang mga amo dito. Bago lahat ng mga gamit, linis lahat ng bahay, as in, kulang na lang is ipabaligtad yung bahay nila sa sobrang linis. So kami, ng aking kasama dito, talagang nag-uutay-utay na ng paglilinis. Lahat ng cabinet sa kusina, lahat ng mga damit nila. Yung iba pang amo, pinapalitan lahat ng laman ng cabinet nila. So ganyan sila. Mga gagamitin, preparation ng mga plato, as in bago lahat, mga baso. So ganyan sila guys. Yung ilan lang naman pong mga amo at sa aking mga experience, so ganyan po talaga sila. Hindi ko rin alam kung sa ibang mga amo kung ganyan din sila. So ayan, ano pa yung mga trabaho natin tuwing Ramadan? Respeto natin sa kanila. Kapag sila ay nagdarasal, huwag tayong maingay. Huwag natin silang kausapin at lalo higit sa lahat, kapag sila ay nagdarasal, huwag tayong pupunta sa kanilang harapan or huwag tayong daraan sa kanilang harapan. So ayan, bawal na bawal po yan guys. Yan naman po ay para lang po sa mga walang idea at sa mga hindi lang po nakakaalam. So sinishare ko lang sa inyo guys kung ano yung mga experience ko or ano yung mga nalalaman ko dito na
gusto ko rin i-share sa inyo para aware din po yung iba or alam din po ng ating ibang mga kababayan, lalo-lalo na sa mga first timer. So ayan, sa mga wala pang idea or mga hindi pa nakakaranas ng Ramadan, so ganyan tayo. Medyo marami tayong trabaho, medyo mapupuyat talaga tayo, at medyo nakakapagod talaga. At yung ilan sa mga amo naman guys, kapag tapos na yung Ramadan, hindi ko lang po alam kung lahat, nagbibigay sila ng mga hadiya or tinatawag na regalo kapag katapos ng kanilang Ramadan. So ayan, swerte tayo kapag yung amo natin ay medyo galante or yung ating amo hindi kuripot, kakaroon ka ng reward sa kanila. Sipagan lang natin palagi. At isa pa guys, bilang respeto rin sa kanila, bilang sila ay nagfa-fasting, huwag nating galitin ang ating mga amo. O kumbaga, trabahuhin natin ng maayos yung ating mga trabaho dahil sila yan, bawal talaga silang magalit. As in, kahit sila yung magagalit man, nagtitimpi sila ng galit nila yan. Huwag natin silang pasigawin. So, gawin natin ng maayos ang ating mga trabaho, ang ating mga obligasyon bilang mga kadama sa kanila. So, ayun, irespeto natin ang kanilang mga kaugalian or kanilang mga ginagawa tuwing sila ay nagdiriwang ng Ramadan or nagfa-fasting. So, ayan guys, lang muna yung aking video na mai-share sa inyo for today. Gusto ko lang i-share na ang video na ito sa mga baguhan pa lang or wala pang mga idea na aking mga kababayan dyan at mga baguhan pa lang dito sa Middle East. So, ayan muna aking video na mai-share sa inyo for today. Maraming salamat po sa inyong palaging suporta at panonood sa akin.